Maayong gabi sa tanan. Gabi, pwede ko malihog nga diri lang tatanan siguro sa tunga kay gamay ra man ta, no? Diri lang ta dapita kay aron makita nako inyong mga gwapa o gwapo nga mga dagway. Kamong nada sa likod, diri mo. Kay malaan mo asher diha. Muro sa asher diha. Diri mo. Ay sa magpalikod. Nalagis tunga pero nagpalikod gihapon. Patubangan mo. Kay magpabiba gani kog kindi karon di nakaabot ang kindi diha. O sibog pa mo, JC, Jaini, sibog pa mo diri. Unsa man, ay magkaulanan nila. Ana, kana. Di nindot kita tanawon. Okay, so nahuman ang atong series nato sa Seven Deadly Sins o karon magsugod na pod ta og bag-o nga series or magsugod na pod ko rather bag-o nga series og ang title sa atong series nga atong pagasugdan karong gabi una is How God Deals Us. Unsa man makigdeal ang Ginoo sa ato. Now, I'll be sharing with you, this is only a two-part series, no, on how God deals with us. The first is discipline, ikaduha pruning, no. So atong mahibaluan nga unsa may kalainan sa disiplina o pagpulong. Unsaon na to pagkahibalo nga gidisiplina ta sa Ginoo or gi pruning ra ta or gipulungan ta, no, kay usahay manggod di ta ka-identify, no, nga wata ka bantay nga gidisiplina dita sa Ginoo, no, kanang usahay kanang tawgon nato nga gaba-gaba, no, actually dili na gaba, no, kanang disiplina na sa Ginoo pero naapoy gaba, no. At the same time, abi na to og kanang gidisiplina tas Ginoo pero pruning ra di ay. No? So, karong gabi una, let's start with discipline, no? How God deals us, no, through discipline, disiplina. If you have your Bibles with you, turn with me to Hebrews chapter 12 verses 5 to 6. Hebreo 12 versikulo 5 ngadto sa 6. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulo nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kon badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Sa laktod nga pagkaistorya, disiplinahon ta sa Ginoo kay nahigugma man siya nato, no? O very clear kayo ang Biblia ni ana nga disiplinahon sa Dios ang iyang mga hinigugma og kastiguhon niya ang tanan nga anak nga iyang giila, no? Kastiguhon meaning kung sa uban pa na nga pinulungan kanabang bunalan ba kastigo ba latiguhon, no, ang tanan nga anak nga iyang giila. Unsa dining discipline? Discipline is the corrective action taken because of wrongdoing or sin. Ang disiplina mauni ang aksyon nga himuon tungod sa sayop or tungod sa sala nga nahimo. So kung masayop data or kung makasala ta, kinahanglan disiplinahon ta. Okay? Unsa may katuyuan sa disiplina? What are the purposes of discipline? No? One of the purposes of discipline is tungod kay nagmasinupakon ta. We are being disobedient or napaingon ta sa dili mao nga buhat. No? So kung nagmasinupakon ta, automatically disiplinahon gid ta. Sama sa atong balay, no? Ang mga anak kung magsupak-supak sa ginikanan, automatic mo disiplina gyud ang ginikanan. Kay nagsupak-supak man ang iyang anak. Okay? Or kung man gani nagsupak-supak, naa say gihimo nga dili maayo. Okay? Ikaduha nga purpose sa disiplina aron pag-correct, pag-reprove o pagpalayo kanimo gikan sa sala. Aron i-correct ta o ipalayo ta gikan sa sala. Okay? Manang disiplinahon ta para mapalayo ta sa maong sala. Okay? O ikatulo,
Disiplinahon ta aron nga ma-restore ang mga relasyon nga naguba or aron nga maunsa man makorekta sa mga dili mao nga mga pagpili nga atong gihimo. So we can be corrected by the wrong choices that we made. That's why we need to undergo discipline. Okay? Unsa man ang mga benepisyo sa pagdisiplina sa Ginoo sa atong kinabuhi? Wow, naday benepisyo ang disiplina sa Ginoo sa atong kinabuhi. Benefits of God's discipline in our lives. Benefit number 1. No, ang unang benepisyo sa pagdisiplina sa Ginoo sa atong kinabuhi. If you receive God's discipline, you know you are part of His family. Okay, again. If you receive God's discipline, you know you are a part of His family. Kung makadawat kag disiplina gikan sa Ginoo, nagbuot pasabot lang ni ana nga kabahin ka sa iyang pamilya. Tanawan nato sa literal nga pagsabot ha. Nganong mo disiplina man ka sa anak sa imong silingan nga dili man ikaw ang ginikanan anak, di ba? Di man ka pwede mo disiplina sa ilang anak. Yang ali diri, bunalante ka, kaya nagpabadlong ka, dili man ka pwede moingon anak. Ang naay katungod nga mohimo ana mao ang iyang ginikanan or any member of his family. So the very same reason nga sa atong kinabuhi kung gidisiplina gani ta sa Ginoo, but pasabot nga kabahin dita sa iyang pamilya. We are part of the family of God, no? Turn with me to Proverbs chapter 3, verses 11 to 12. Panultihon 3, 11 ngadto sa 12. Listen to this. Anak, kung pantunon ka sa Ginoo, hatagi kinig igong kabugaton ug ayaw wad-a ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Kay badlongon sa Ginoo kadtong iyang gimahal, sa mga badlongon sa amahan ang iyang anak nga iyang gipasigarbo. Take note. Badlongon sa Ginoo ang iyang gimahal, sa mga badlongon sa Ginoo sa amahan ang iyang anak nga iyang gipasigarbo. Sama daw nga sa ang tawhanon nga papa, badlongon niya ang iyang anak nga iyang pinahabong, iyang gipasigarbo sa iyang kinabuhi. Kita pod badlongon ta sa Ginoo kay gimahal ta niya. Because God loves us. God disciplines us because we belong to His family. Gidisiplina ta sa Ginoo kay membro ta sa pamilya niya. We are His children, mga anak ta sa Ginoo. Ipa-remind paliog imong tapad, anak ka sa Ginoo. No? Disiplinahon ka niya. Kung naa kay nahimo nga sayop sa imong kinabuhi, no? Especially against God, ayaw pag-expect nga walay disiplina nga musunod ni ana. Okay? Ayaw pag-expect nga dili ka kastiguhon sa Ginoo. Example, nangawat ka. Nangawat ka kwarta sa imong ginikanan. Okay ram ni mangawat kay wa man ko naunsa. Bilang nimo nagwa ka naunsa. No? But the time will come that God will discipline you. And pamati mo ani. Lahi ra ba kun ang Ginoo mo disiplina or mo bunal nato? Kay usahay abi nato ang gibunal sa Ginoo, murag gapas ka humok ang bunal niya. No? Dili na ta maghulat nga disiplinahon tas Ginoo ba? No? Dili unta ta mangandoy, in fact, no? Dili ta mangandoy nga disiplinahon ta sa Ginoo kay but pasabot nga kung gidisiplina ka niya na kay gihimo nga sayop. Amen? So ayo pangandoy nga Lord, idisiplina gid ko Lord, ha? No?
Kay you will never like God's discipline. Kay maka hilak-hilak gid ka, no? Mo nang ma-misinterpret nimo nga nagabaan na gid ko, dili na gaba-gaba, no? Gidisiplina kaniya, gibunalan kaniya. Kay disobedient man ka nga anak, masinupakon man ka, gahi man kag ulo. A child who does not want to be disciplined by his or her parents can freely leave their home. Ang anak nga dili gusto magpadisiplina sa iyang ginikanan, pwede na siya nga mulakaw sa ilang balay. Sa kining mga bata karon, musukol, di ba? Musukol. Sukol na. Maghawd-hawd, magbundak-bundak, no? Kasab-an nimo magbundak-bundak. Tawagon nimo di na magbali-bali, no? Ako madumduman gid nako gyud. Ang storya gid sa among papa, ingon gid siya, mintras naa daw mi sa iyang balay, iyang balaod ang matuman. Kung gusto daw namo nga among balaod matuman, lakaw daw mi sa amo. No? Kita, mga Kristohanon, gusto ninyo nga inyong kaugalingon may matuman, lakaw mo sa presensya sa Ginoo, palayo mo. Awatan niyo prodigal son. Di ba? Tanawang prodigal son. Di ba? Di man siya gusto magpadisiplina. No? Buhi pa iyang papa. Gipangayo na niya ang iyang bahin. Pero tungod kay maayo kay iyang papa, gihatag, nilakaw. So iya tanan natuman. Pero unsay resulta? Walay pulos, no? Way nahot. Mao na nga kita kung dili ta gusto nga magpadisiplina sa Ginoo, nahawa sa presensya sa Ginoo. Kung dili mo gusto disiplinahon sa inyo mga lideres dinhi sa simbahan, nahawa mo. Sila na nakasimple. Kay gusto man ninyo kamoy matuman. No? Pero kung tan-awon ninyo ang disiplina nga makaayo sa inyo, unya mapaobsano ninyo nga dawaton ni, makita ninyo nga makaayo ni sa inyo. That it will be good for you. Bisan gani ka ng mga bata, no, kanang mga anak nato, magsukol magina sila sa ginikanan. No, ako niagi man ko ana. Kung maigso niagi man ana. Halos mga anak karon mo niagi man ana, musukol sa ginikanan. Ngano musukol man kay ignorante pa man. Di pa man kasabot nganong gikasab-an, nganong gi-grounded, nganong gikasab, nganong dili palakon, nganong dili tagaan ani, tagaan ana. No? Lain ang mga bata karon kay pag dili matugan silang gusto, mag wild, magtantrums, maghilak-hilak. Murag mga kurik. Na pag masakit, pag maunsa, kinsa isang piton, mama ra gihapon. Murag mga baka. No? Mao na nga kanunay gid nga naga-remind si bishop natong tanan nga especially ta mga anak kay wala man may ginikanan kaysa pa may among suklan namo, no? Kamo nga napa mo'y ginikanan, ayaw magsukol sa inyong ginikanan. Usahay di mo kasabot sa ilang pamaagi. Amen? Amen ba mga anak? Amen. Uy, amen ba? Oh, ayaw magsukol. Bisag di mo kasabot nganong kuan nila sabta. Kay naay kaalam ana. There is wisdom behind that. Say kaning mga bata sa usahay, kaning mga anak, nagtuo gid sila nga bugok ang ilang ginikanan. Tungod lang kay wa nakahuman ang ginikanan, maron taon ni naabot sa ginikanan, hunahuna nila mas bright pa sila sa ilang ginikanan. Ay mo pag-ingana. Kay at the end of the day, sila gyapon ang otoridad nga gibutang sa Ginoo, ibabaw sa inyo, ibabaw sa ato. Ug kung moingon mo nga di na sila makagaba na sila oy. Istingi gani. No, mahayan gid aninyo. Again ha, kung dili mo gusto magpadisiplina sa Ginoo,
Just leave the presence of God. So why nga mahimong prodigal nga anak aron makita nimo unsa kalisod di ay. Okay? Ikaduha nga benepisyo sa pagdisiplina sa Ginoo sa atong kinabuhi. God's discipline is always for our own good and given in love. Again, God's discipline is always for our own good and given in love. Ang pagdisiplina sa Ginoo kanunay para sa atong kaayuhan o gihatag ni niya uban ang gugma. Mga igsoon, reminder again, God disciplines us because He loves us. Mao na ang tumong sa pagdisiplina sa Ginoo. Mao bitaw nga supak ako dako gid kaayo nga ako mismo dako gid kayo akong pagsupak anang balaod karon nga dili na pwede bunalan ang mga bata, mapriso na ang ginikanan nga masakpan nga og mahibaluan nga mapamatud-an nga gibunalan ang ilang anak. Gawas kung nakay plano nga patyon imong anak nahala, pwede gid ka mapriso. Ang ngayon ka prisohon, pero kung imong gibunalan kay gidisiplina nimo, ngano man lagi sa karaang panahon ni talab man oroy na ang mga laagan nagpuyo nas balay kay bunalan man sa 2x2. Bunalan sa uway, bunalan sa kanang hawiranan sa silig or silig tukog. Kami sa una pangbunal ang kuan lagi. Kanang bakos bitaw sa Boy Scout, di ba naman ay kabaw man ang itsura na kabaw. Kanang iyang bakol bitaw. Manglakra lagi na dire sa among paa. Katupasad namong mama, katupasad namong papa. Hiktan mi sa una, hiktan mi sa among papa sa haligi. Ala. Mag-away mi igsuon. Ala. Tagaan mi nagpistola. Sige, po sila mo igsuon. Ala. Kawid na pistola na. Ano nga disiplina sa una. Niya among mama sa una, masuko to patuluan namong kamot sa kandila. Kandila, ilaka na. Tanawon nimo murag grabe sad cruel sa kayo. Pwede ra man unta nga kusion lang ana-ana. Pero ngato nga mga butang no deserve man sad to kay nagpabadlong man. No, angayan man sad kay nagpabadlong man, pero dako kay tog tabang kung kinsa mi karon. Especially katong mga sa inyo nga niagi ana nga klase nga disiplina. Dako kay nagtabang karon mga bata spoiled na. Ay sauce. Magtantrums lang ay pasagda na nagara ang ending ang anak may nangulata sa mama. No? Giaway ang mama sus kahilas. No? Makit-an di kay labay ta hinuong ka. No? Hilasan nga mga video bitaw nang gapanggaw sa social media nga ang bata gisumbag ang mama. Anak kay wala gihatag ang iyang gusto. Kuy mo kadlok ba? May natog sa napasastiyan sa iyang mama, siya na lang tayo gisumbag sa iyang mama. No? Hilas. Timan God will never punish us just for entertainment. Dili ta disiplinahon sa Ginoo kay agkalingaw og tan-aw ang Ginoo sa ato nga kanang nagantos ta. Hoy dili nga na ang Ginoo, di ba? God is love baya, di ba? Di na niya ikalipay nga kuan. Pero kinahanglanon man nato. Makaayo man sa ato. God has a purpose for His discipline. And He brings out His actions of discipline in love. Ug ang iyang pagdisiplina nato, uban ang gugma. No? Say kay atong una-una sa Ginoo kay cruel kay Ginoo. Lord, imo gikong gipasagdan. Lord, gipagutom gi ko nimo. Kitagaang gi ko nimo ani nga kuan nga kanang sitwasyon nga di ko makabawi. Cruel jud kay di man cruel ang Ginoo. No? Tungod man guna kay kikinahanglan nato. No? Usahay man god kanang lisod bugod kita dukdukon. Di na madalag martilyo ba? Kinahanglan na gamitag maso. No? Imbis nga gikuhit ra unta kas Ginoo to, di makagpamati, gilitik ka, di pa gyapon pamati, sumbaga pa. Da.
makuha lagi mong atensyon lagi. Usahay nga naman ang pagkuhan sa Ginoo sa ato. Di lang siya manumbag literal ha. Pero ang punto ba nga pag disiplinahon kita sa Ginoo nya di ta magbali-bali. Ayaw pag-expect nga dadto ra na kutob nga warning number 1 ra na naapa na yung mga mosunod. Hangtod gyud nga magbali-bali jud ka. Mo nang mintras nga gikuhit mo kung kamo naa mo karon sa panahon nga gidisiplina mo sa Ginoo, gikuhit na mo niya, ang akong tambag pamati dayon. Amen? Amen. Pamati na dayon. Ayaw paglangay-langay. Ayaw paghulat nga mahayan nimo ang sunod. Kay imbis nga kuhit raon ta to, awa na di makagpamati is kuhit. No? Again, God will not punish us for His entertainment. Kita silutan sa Ginoo para malingaw siya. God disciplines us because He loves us ug makaayo na sa ato ang disiplina. No? Hebrews chapter 12 verse 10. Hebreo 12:10. Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang ginhauna nga angay buhaton apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Klaro kay ha? Aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Idisiplina ta sa Ginoo aron nga mahimo tang balaan. Okay? Again, God disciplines us for our good para makaayo nato o gihimo niya ni uban sa gugma. Okay? Ug ang ikatulo nga benepisyo sa pagdisiplina sa Ginoo sa atong kinabuhi. God's discipline turns us away from sin and toward repentance. Ang pagdisiplina sa Ginoo magpalayo kanato gikan sa sala o magpaduol kanato sa paghinulsol. God may bring discipline to your life, but the moment you make a heartfelt effort to turn away from sin, you are restored to Him. Tinuod, disiplinahon ta sa Ginoo, padalhan ta niya og disiplina, pero kung magbaton gani ta og tinuoray nga paghinulsol, automatic ma-restore ta balik sa iya. Okay? Pero mo ni atong bantayan. Usahay abi nato nga kung nakapangumpisal na ta, naghinulsol na ta sa atong mga sala, wala na'y consequence sa sala nga atong gihimo. Mga igsoon, naa pagihapon ang consequence. No? Kinahanglan ato ng dawaton. Kinahanglan nga ma-experience nato na. No? Example, kanang tao nga nang lugos. Yeah, ngumpisal siya. Pasayloon siya sa Ginoo. Pero dilibot pasabot nga murag na amnesia kalit ang Ginoo nga wala na kay sala. Dili. Muatubang gyapon ka sa hustisya, ipapriso ka, muatubang ka sa kaso nga gipasaka sa imo, mapriso ka. O unsa man, sintensyahan ka o unsa imong sintensya. Ana na siya. Gawas lang kung ang kaluoy sa Ginoo dadtong tao nga sa pamilya nga imong gilugos, mo desisyon sila nga di na lang kay papriso. Kana. Kaluoy na. Pero dili abot pasabot nga kanang murag nawala ra tog kalit ang iyang kuan. Pero most of the times we face the consequences of our sin. Atong anihon unsa man ang resulta sa atong mga sala nga nahimo. Amen? Mauna nga kanunay tang gipanawagan nga mahimo tang mga accountable nga mga Kristohanon. Kay whatever you do, bisag unsay imong buhaton, there's a consequence for that. May consequence ana. Kayo pag-expect nga piyungan na sa Ginoo nga no?
Dili na ni piyungan, no? Pero maluluyon ang Dios. May gugmaon ang Ginoo. Okay? Mao na nga bisan og naghinulsol na ta, pero mudawat gyapon ta og pagdisiplina sa atong kinabuhi. Kay para na sa ato nga masiguro nga dili na gyud ta or mutalikod na gyud ta sa sala nga atong nahimo. Okay? Kay usahay ang tendency nato is this, no? Naginulsol na ta, nangay na tag sorry, guban pa, pero kay di man tinuoray ang ato pagpangayog sorry o pagginulsol, mao nang mubalik ta sa maong sala. Ana usay moingon ta, Lord, ako na manghimo ang tanan. Nagsorry na biya ko, nibalik na biya ko pangalagad nimo, pero nganong mao mangyapon ni? That's your discipline. Disiplina na nimo. Kaya aron makakat-on jud ka. That's why repentance is very important. Importante ang pagginulsol. It is recognizing what is wrong in our lives and literally turning away from it. Talikdan na to ang maong sala. Hunahuna agud ni, the longer you excuse your sin, kung sa gidugayon, sige lang kag excuse sa imong sala, mayon ka nga, gibuhat bitaw na sa tanan. Or you justify your sin, dili man ni sala, kuan naman ni kanang ako ra maning pagpili. It's my lifestyle choice. Or you redefine your sin, kanang giusab lang nimo ang meaning sa imong pagpakasala. Kuan naman na, dili man na premarital sex, kuot-kuot raman na akong nahimo. Hawid-hawid raman to. Dili man na premarital sex. Di man na makasala sa Ginoo. Kay wa man gisulod. Nga na ba tag kinaiya? No? Usahay. Di usahay most of the times. Di man to pamalikas. Expression raman to. Expression sa imong mata. Ang laga-laga ka man din ha. Ano? The more you do that, you are asking God to increase the pain of discipline in your life. Timan niya? The more nga sige kag excuse sa imong sala, the more nimo nga i-justify ang imong sala, the more nga imong buhatan og lain nga pangalan, meaning kanang imong sala, the more nga imong gidugangan ang kasakit sa disiplina nga imong dawaton. Question, mao ba na atong gusto? Is that what we want from God? Makasulti ba gyud ta nga makalahutay ta sa pagdisiplina sa Ginoo sa atong kinabuhi? Makasulti ba gyud ta nga, Lord, sige lang, kaya nako, tanan imong idisiplina nako. Uy, yung pangandoy ana. Kay base maghikog ka na lang una. May lang di na ako kaya, Lord. No? Again, I remember a very close friend of mine nga who told me many years ago, niingon siya nga, nahan gid ko disiplinahon ko ni Lord. Niabot bitaw ng dilubyo sa iyang kinabuhi. Kaingon gid siya, dili na ko gusto magpadisiplina ni Lord. Kay sakit man di ay. No? That's why, mga igsoon, again, the keyword, no, ang keyword din is, or ang pinaka-importante nga butang nga angay natong timan-an, mauni. Kung gidisiplina ka sa Ginoo, but pasabot na ay mali sa imong kinabuhi. Kay kung walay sayop, wa kay sala kag himo, dili ka disiplinahon man kay very good man ka. Pareda ng anak, no? Bunalan din na sa iyang mama or papa nga walay rason. Bunalan ng bata. Aga, panganay mo mong gibunalan. Wala lang, trip lang nako mamunal nimo. Nanay nga na ginikanan. Ipa-admit na nas mental na ginikanan.
No? Di man ta latiguhon, kastiguhon sa atong ginikanan kung wala tay sayop nga gihimo. So in the same principle, ang Dios nga atong amahan, dili ta niya kastiguhon kung walay sayop nga atong gihimo. Amen ba? Mao na nga unsa man maningkamot ta nga dili ta madisiplina sa Ginoo. Maningkamot ta nga musubay ta sa kabubuton sa Ginoo. Maningkamot ta nga maglakaw sa pamaagi sa Ginoo. Usahay kay mingon din ta, pagsulay ra ni trials sa imong mata. Trial bitaw, no? Manatong topic karon, no? How God deals with us, no? Mana may so in conclusion, discipline focuses more on correction in our lives, especially from sin. Ang disiplina nakafocus sa correction sa atong kinabuhi, especially kung naisala nga nahimo. Accept God's discipline and you will be a far better Christian than ever before. Kung gidisiplina ta sa Ginoo, dawato na nato. Let's be humble enough. Di kay magsuko-suko patas Ginoo. Grabihan nimo Lord, oy. Dugay naman kay to akong sala, dugay na yan kadugay. Hangtod karon imo lang gyapon gisilutan. No? Kung kasilutis Ginoo. Again, dili ma-enjoy og ang Ginoo nga silutan ta. Di gid na niya ika-enjoy. No? Most of the times, tragedies, accidents, mga dili maayo nga mga katalagman muabot sa atong kinabuhi. Kabalo mo unsay rason? Atong binuhatan. Most of the times. Atong binuhatan. Mao na nga tinuod gid ng principle na kung unsay imong gitanom mao gid imong anihon. Bisag sa inyong balay, no? Bilang mga anak, tistingi gani pagpagahi mong ulo sa inyong ginikanan. Ayaw mong patuo nila. Pagpabadlong mo sa ila. Tanawa unsay sangputanan anak. Di ba mahimo mong prodigal? No? Pagpabadlong mo. Hunahuna mo mas bright pa mo nila. No? Kaya na ninyo sila suklan. Sukli. Tanawa unsay sangputanan. Di ba magmahay gid mo? Mahayan na ninyo. No? Bisan pag unsa ka balasubas ang inyong ginikanan, ang atong ginikanan, bisan pag unsa na sila diha, pero wala ang otoridad o panalangin sa Ginoo nga naa sa ila, nga kung magmasinugtanon ta nila, makadawat ta sa panalangin nga giandam sa Dios nato. Dili na kanang binuang ang sugo sa Ginoo nga tahora ang imong amahan ug inahan aron nga motaas ang imong kinabuhi. Ang pagtaas sa kinabuhi dili na literal nga moabot ka og 100, kubra kag 100,000, dili na mao. Ang pagtaas sa kinabuhi mo pasabot nga madugangan ka og kaalam sa imong kinabuhi. Amen mga anak? Amen. Ayaw mo sigpabadlong sa inyong ginikanan. Kay nagkagubot pa ang US ug Iran, nagdugang-dugang pa mo sa kagubot. No? Unya kita pod, kitang mga Kristohanon para sa atong tanan. Base na ata karon sa panahon nga gidisiplina ta sa Ginoo. No? Again, we are disciplined because there is an existing sin in our life. Tungod kinaay sala nga naa karon sa atong kinabuhi nga wa pa kita maginulsol, no? Sa may atong buhaton, pag ginulsol, talikod ana, hawa ana aron maundang na ng disiplina sa Ginoo. Kaya pingon nga, gahay kay ko Lord. Sige Lord, dugangi pa. Oh, dugangi bitaw.
Ayaw gid pangandoy. Never ever dreamed of being disciplined by God. Pero kung gidisiplina ta sa Ginoo, remember this. Ayaw pagmahay-mahay sa Ginoo. Just remember this. He disciplines you and me because He loves you so much. Disiplina kaniya tungod kay nahigugma siya pag ayo nimo ug nako. Dili siya gusto nga mapaingon ta sa dili mao. Okay? Mauna nga importante nga mamati jud ta. Humble ta ba? No? Lord, basig na apa diri sa akong kinabuhi nga wala nako na realize nga sala nga nagpabilin pa di ay. So siya palihog akong kasing-kasing. O kung makita nimo Lord, you deal with me. I-deal ko Lord. Unsa pa ni mga kahuyangon nga nasa akong kinabuhi, i-deal ko Lord. No? Kita isog bata nga musultian as Ginoo? No? Are we brave enough to tell that to God? Lord, deal with my sins. Kay kung if we are humble enough, makita nato unsa ka maluluyo ng Ginoo. Kita nato nga bisag gidisiplina ta niya but there's still grace. Napay grasya. There's still mercy. Napagyapon ang kaluoy og labaw sa tanan. There is still overflowing love. Napagyapon ang gugma nga nag-awas-awas. That's why, my dear brothers and sisters, no, let us live a life pleasing to God. Magkinabuhi unta ta nga makapahimuot sa Ginoo. Sunod ta sa Ginoo. Simple ra magid kayo gid ang Kristohanong kinabuhi. To tell you honestly, simple ra gid kaayo. Mao ni ang sugo sa Ginoo. Igo ra nimo tumanon. Ora na. Para sa sa inyong balay, kung magbinuotan lang ka sa inyong balay, walay gubot. Ra ba? Di ka initan. Kung di ka magbinuotan, mo na magkagubot. Unya mo reklamo din ka, unsa man nga pamilya? Ako ra man pirmi ang problema. Alang-alang dili ikaw ang problema nga pirmi man ka dalag problema. Kay gahi ka magulo. Di ba? That's easy as 1 plus 1 mga igsoon. Hindi na complicated kayo. That's easy to understand. Amen ba? Ignay mong tapad. Ayaw pagpabadlong nga Kristohanon. Ayaw pagpabadlong. Ayaw magpabadlong. Magtarong ta. Mga igsoon timan ingon si Kristo nga mahimo datang asin og suga. Duda nako mga ginisamix na ta. Dili ta asin og suga, ginisamix. Ang uban suga lagi pero alkitran, umuron, mga itom sang ilong sa uban. No? Mahimo unta tang suga og asin. Ani nga kalibutan. We are called to become a blessing para sa uban. Amen? We are called to become a blessing. So sa next series, sa next nga topic, ato na po ta sa pruning, no? Lahi mo ng pruning. Kay kato discipline man to. Next is pruning, kani pulong. Saon kanina? How do we know that we are being pruned by God, no? Sa ato pagkabalo nga gipulungan ta sa Ginoo. Okay? So announcement.